maipagmalaki pa. So ipinakita ni Yahweh na siya ay Diyos na makatarungan. Sometimes, ganito tayo mga kapatid. Kapag sunod natin sa Diyos, tingnan natin ang buhay ng iba. Mabuti pa sila, parang nagagawa yung gusto nila. Mabuti pa sila, masaya. Alam yun? Mga kapatid, pag tayo Kristiyano, kinaingitan natin ang pagkakasala ng iba. Hello mga kapatid, huminto ang sitwasyon ng iyong paglago. Parang naglalakad ka diretso sa kalooban ng Panginoon. Tapos maraming distraction. Palingon-lingon ka, patingin-tingin ka, at di mo na mamalayan, naaaliw ka na. At di mo na mamalayan, bumabalik ka na. At di mo na mamalayan, yung step forward mo, backward na, pabalik ka na mga kapatid. At di mo na mamalayan, yung pagtigil ng kalagayan ng paglago mo, bumabalik ka na sa dating ikaw na mas masahol pa. Kaya bakit kailangan at bakit mahalaga ang paglago? Dahil meron tayong bagong buhay na ibinigay ng Diyos. At ito dapat yung pinamumuhay natin. At yung lumang buhay na namatay kasama ni Kristo sa krus, hindi na natin binabalikan pa. At katunayan na hindi tayo humihinto sa paglago para sa Panginoon. So dito, pinaunawa ng Diyos kay Nehemiah na yung nakikita niya hindi niya dapat kaingitan. Yung kanyang napapansin ay hindi niya dapat para bagang kinukumpara sa kanya bilang lingkod o bilang propeta. Kasi ang biyaya ng Diyos higit na nasa lingkod niya at wala sa mga taong masama at mga taong mandaya. Minsan dinidisib lang tayo ng paningin natin. Ako bilang lingkod ng Diyos, pwede kong sabihin yun. Kung hindi ako lingkod ng Diyos ngayon, baka holdapper ako, baka karnapper ako, baka mayaman ako. Pero kamusta? Patay na rin ako ngayon. Hindi na rin ako makakapagsalita. At ang kaluluwa ko, walang kaligtasan. Dapat bang kainggitan yun? Si Nehemiah, Jeremiah at the time, hindi pa gano'n ka-establish ang spiritual niya. Ang mga bagay na yon ay napapansin niya. Kaya nga yung spirito ng tisod sa atin, mga kapatid, ganyan. Natitisod tayo sa mali ng iba. Natitisod tayo sa buhay ng iba. Magkakasama tayo, mga Kristiyano. Pastor niyo ako, pag may nakita kayong mali sa akin, pwede niyong katisuran ako. Si pastor pa naman, ganyan-ganyan. Hindi po ako perfecto. Aminado rin ako na nagkakasala ako. So sa bagay na yun, mga kapatid, yung discourage, yung disappointment, kailangan nating patayin. Kailangan nakatingin lang tayo sa ating Panginoon. Let's fix our eyes into Jesus, the author and the finisher of our faith. Para tayong kabayo na may bukado sa mata, laging nakatuon sa ating Panginoon. Hindi sa sitwasyon, hindi sa tao, at hindi rin sa ating mga sarili. So ang sinabi doon in the second verse, para sa ating unang punto, may talata pa yan, Jeremiah 12, 5, 6. At sumagot si Yahweh, Jeremiah, kung hindi ka makatagal na pakikipag-abulan sa mga taong ito, paano ka makikipagpaligsahan sa mga kabayo? Kung ikay nadarapa sa patag na lupain, paano ka makakatagal sa kubatan ng Jordan? Kahit ipinagkalulukan ng iyong mga kapatid at sariling mga kamag-anak at kasama sila sa panunuliksa sa iyo, huwag kang magtitiwala sa kanila, bagamat magaganda ang kanilang sinasabi sa iyo. So, noon pa man, mayroon ng plastikan sa pamilya. Alam niyo yun? Pag mga reunion, akala mo nagmamahalan, pero pag naghihiwalay na, nagsisiraan. Noon pa man, may mga ganyang ugali na. Hindi totoo sa bawat isa. Sa loob ng pamilya. And sometimes, ang sugat na malalaki at malalalim ay nakukuha natin sa loob ng ating tahanan. Sabi nga ng simpleng ilustrasyon, ang sugat ng mga tupa na marami at mga malalalim ay hindi nakukuha sa labas, kundi sa loob ng kawan. Sila-sila nagsusuwagan. Ano po yung punto natin dito, mga kapatid? Kung bakit yun ay sinabi ng ating Panginoon? Kay paunawa kay Jeremiah
Kung sa loob ng pamilya, hindi mo kayang pagtagumpayan ang mga problema, paano pa sa labas? Kung sa loob ng pamilya, wala kang lakas na at puno ka na at hindi mo na kaya pang magpatuloy, paano pa sa labas ng bansa kung saan ka itinalaga? Diba tayo mga kapatid? Sometimes, kaya hindi tayo minsan nakakapagpatuloy just because self-problem, family problem. Sa ating pa lang, hindi na natin kayang magtagumpay. Problema pa lang sa pamilya, hindi na natin kaya itong maayos. Why? Hindi tayo ganun kalalim. Hindi tayo ganun katatag. Hindi tayo ganun katibay. Nakadepende tayo lagi sa sarili natin. Kung paano mong isolve yung problema mo, saganang sa'yo. Kung paano mong harapin ang problema mo, saganang ikaw. Huwag natin kalimutan mga kapatid, we are all servant of God. May Diyos na nakatuon, naghihintay, at tayo ay pinangakuang hindi tayo iwan ni pababayaan. Kailangan mo lang tumawag, kailangan mo lang lumapit, kailangan mo lang magsuko, kailangan mo lang makipagdiig sa Kanya. Isaiah 1:18. Halika kayo, liwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, kayo may maruming-marumi na katulad ng isang basahan, aking kayong papuputiin na katulad ng niebe, busilak sa kaputian. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Lahat ng marumit hindi tama sa buhay natin. Ang Diyos ay nag-aanyaya. Siya ang mag-aayos nito. Makipagliwanagan lang tayo. Ibig sabihin, magpatuloy lang tayong lumapit, sumunod, at makipag-isa sa Kanya.